natin na yung mga ganitong klaseng problema, mahirap po talagang i-handle to. Lalo na pagdating sa betrayal. Kasi yan yung least na ine-expect natin sa isang kaibigan. Diba? Kasi when you have a friend nga na matatawag siya yung pinakasandalan mo sa buhay mo, siya yung ine-expect mong magli-lift up sa'yo sa mga moments na marami kang mga down moments or mga lutang moments. So kung anong klaseng moments, siya yung una mo talagang tatakbuhan. Pero ngayon, paano mo tatakbuhan yung isang taong ganun na siya pala ang sisira sa buong pagkatao mo? Sabi hindi po yan totoong best friend. Manloloko, sabi ni Ate Rosalie. Nako, hindi talaga kapag ganyan. Matatawag mo nga bang kaibigan? Ako, para sa akin, hindi talaga. Never ever. At ang pinakamasaklapan yan, yung halimbawa okay na lahat. Yan, sabihin na natin na naghumingi naman ng tawad, lumapit naman sa'yo, nag-effort naman sa'yo, pero paano mo tatanggapin ulit sa buhay mo yung isang taong sumira na sa pagkatao mo? Paano mo tatanggapin? The answer is, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo at hindi mo kailangan tanggapin lahat ng mga taong bumabalik sa buhay mo. Lahat ng mga taong papasok sa buhay mo o madidikit sa'yo, parang pag-iisipan mo na rin na, eto kayang taong to, talagang totoong kaibigan kaya ang turing sa akin? Lolokohin din kaya ako nito? Pagtataksilan din kaya ako nito? May effect siya. So, hindi lang siya basta kasalanan na pag nagawa mo, sorry, tapos na yon, 'di ba? Humingi na naman ng sorry, tapos na okay na yun, 'di ba? Hindi talaga siya ganon kasi may effect siya along the way, lalo na sa pagkatao ng taong ginawan mo ng masama, 'di ba? So wag mong sirain. Lalo na sa mga nagkakasulutan dyan. Kadalasan nangyayari sa mga magbe-best friend na na, 'di ba, nagtataguan din naman ng sekreto na, pare, bet ko talaga yung jowa niya, pare, ganyan. 'Di ba? Sabihin ng pinag-confide doon, bakit di mo sabihin best friend mo yun? Magkaibigan kayo, 'di ba? Ba't di mo sabihin, pare, kasi ganon, yan, nagiging usapan sa mga inuman. Bakit di nyo na lang i-try maging honest, 'di ba? May iba dyan, alam ko, nagpapaalam pa Halimbawa, ito naman yung mga naging ex. Naging ex mo ng isang tao. Pare, pwede ko ba ligawan yung ex mo kasi may nararamdaman akong kakaiba, pare. Di ba? Magandang pare kasi hindi ko maapigilan, pare. Pare, medyo awkward pero sige, na lang natin yung ko na lang muna yung friendship natin. Di ko kasi kaya makita kahit ex ko na yun, syempre ang awkward, pare Pero still nagpaalam, pare, di ba? Pare, nagpaalam, di ba? Minsan kasi daw ang hirap naman talagang pigilan ng nararamdaman. Pero alam niyo yung tawag na pasintabi man lang, ganyan. Di ba? Sana gawin niyo kung ano sa tingin niyo yung nararapat. And pag nararamdaman niyo na parang may mali, ibig sabihin totoo yun. Pag may na-feel ka doon na gut feeling na parang hindi tama tong gagawin ko, magdasal ka. Kasi baka mamaya kulang ka sa guidance. Huwag nyong gagawin. Pigilan nyo ang mga sarili ninyo. Wow! Magpigil. 'Di ba? Sabi naman kasi nila, the more you pigil, the more you gigil Pero depende yan. May mga tamang taong pinanggigigilan. Kapag hindi tama yung tao at alam nyong taken, huwag nyong panggigilan. No. Okay? Hi everybody! So, live tayo ngayon at pakuha naman ng isa kong phone. Share ko lang. We're live! Simulan na natin ang pagbebenta. Aalis kasi ako ngayon, so bago ako umalis, pumasada muna tayo ng mabilisang live. Yan. Ang laki naman ng Okay na yan, tanggalin mo na ulit. Hindi malamig yan. Tama na. Tama, parang malamig ang tao. Malamig ang tao. Ang laki ng tuwalyo ko sa'yo. Hindi ako pwede magpalit kasi paalis po ako. Mabilisan lang to na live bago ko bumaba.
Congrats sa award mo bukas. Thank you po. May shorts ako baka akala niyo wala. May shorts ako sa cycling. Parang mabagal ang internet natin ngayon, saka mabagal ang matuma lang ano natin ngayon. Benta. Hindi na gumagalaw. Comment nyo na lang po. Ang init, grabe. Sobrang init. Mabagal yata internet namin yun. Hi Eva from Hong Kong. Tuwing kailan ba ang palit ng punda ng unan? Linggo-linggo ba? Parang hindi naman makaturo. What? Pero pwede naman... Baboy ba ako pag 2 weeks, gano'n? Naka-aircon ako maghapon. Diba? Oo. Yung kuya ko kasi gustong palitan every 3 days. Tigilan mo yan! Okay naman yung 3 days, diba? Ano tayo, hotel, di ba? Kada guest. Sa hotel nga, di ba? Minsan pag mag-stay kayo doon ng 3 days, hindi naman kayo magpapapalit ng kobre kama, di ba? Don't disturb naman kayo lagi. Weekend. Ano bang ginawa ko ng weekend? Wala. Nasa bahay lang pala ako ng weekend. Oo. Ay, ano ka pala kami, nagkagabi, last full show kami ng anak ko. Kasama namin si Luis, yung dumadalaw-dalaw na pamangkin ni Maru sa bahay namin. Oo, nagano lang kami. Mall of Asia. Alam niyo ba kahapon, nagpunta ko ng MOA na nakapambahay? Oo, yung pantulog mismo. Maiksing short, sando na manipis. Kasi ang balak namin, parking lot, rekta sinihan, manonood ng sine, tapos uuwi. Diba? Naglakad-lakad kami doon. Di Hilos na nagka-picture sa akin. Alam niyo na ang costume ko sa bahay. Labas yung cleavage ko. Laki. Ay! Kapal ng cleavage. Shariring! Alas 12 ng hating gabi. At nga pala mga pangga, kanina nag-meeting kami ni Kuya Chico. Seryosong meeting ito. Oo. As in very serious. Ang tawag nun, nag-brainstorm kami ni Kuya Chico. At balak namin ibalik yung tandem namin once a week. Yan. Yung, ano yun dati? Gabi na, umaga na? Oo. Ang title yata namin ngayon parang mas tanga yata eh. Hapon pa lang, gabi na pa. Ewan ko, basta. Oo. So, rumble ito mga pangga. Magra-rumble tayo. Oo, hello po sa lahat ng mga taong today nag-decide that they're going to change something about themselves. Ano ba yung mga yun? Mag-aral magluto. Diba? Baka tatanong kayo, Papa Jackson, marunong ako magluto? Hindi ako mahilig magluto. Pero naiintindihan ko kung paano magluto. So halimbawa, walang pwedeng magluto at may pwedeng lutuin, kaya kong lutuin yung pagkain ko. Diba? O, marunong ako. Paano ba? Iba yung magaling eh. Marunong lang. Naiintindihan ko lang ano dapat unang ilagay. Kasi diba minsan dapat alam mo kung ano yung mas matigas na gulay, uunahin mong ilagay sa kulo. Diba? Pag talong, ihuhuli mo yan kasi madaling lumambot yan eh. Kaya mo, kaunting init lang, lambot ang talong. Ewan ko lang kung ginagawa nyo to. Yung toothbrush ko po nasa ref lahat. Apo, may gumagawa ba nito? Ang sipilyo ko po nasa ref. Nasa ref. May section sa ref. May personal ref kasi ako sa kwarto. May section po doon na yung aking mga tawag nun? Toothbrush, nandun siya. Kasi dati, ang toothbrush ko nasa CR. Hindi mo alam may magapangan ng ipis, di ba? Oo, ganun. Yung ipis namin medyo bobo pa. Hindi pa niya kaya magbukas ng ref. Alam niyo, I did not grow up with... Siguro kanya-kanya tayo ng puso, no? I did not grow up having my dad around me. I met my father several times in my lifetime. Totoo ito. But never for 1 second, nagalit ako sa kanya.
I was just always excited to see him. Every time I got the chance. So when I lost my dad, wala akong ganang regret sa buhay. Oh, hindi ko sinisi sa kanya kung bakit wala akong pang basketball na sapatos ng bata ako. Why I didn't have a father figure growing up. No. Pero kanya-kanya tayo. No? I had my mom growing up. Di ba? And my mom never taught us na magtanim ng galit. No? He's always got nice things to say about my dad. Alam ko hindi laging totoo yan, but we were raised that way. On the other hand, nasa sa atin yan, wala tayong masama ng loob. At some point, you have to move on from the pain, from the frustration, from the anger. And when you get past that point, you will realize that the only reason why you hate someone is because you love them first. Because you will never have the ability to hate someone unless minahal mo sila. Tama? So, shoutout sa mga nakarelate. At sa mga napasabing, tama talaga siya, ang galing talaga niyang taong yan. yung okay na yung gabi na binibusit ko pa kayo.